back. I'm here again and on my way home. I just dropped off my kids to play date. So how are you people of the world? I know no one is watching me yet. Maybe one day someone is gonna watch me. So eto na naman tayo sa ating ipinaglalaban na karapatan ng ating mamamayan sa pangbuburaot ng mga crocodiles sa House of Crocodiles. So alam niyo na kung ano mga pinagagagawa nila dyan, maliban sa mga kasinungalingan at kalokohang pinagagawa nila dyan is ang walang humpay at walang sawang paninira sa mga Dutertes. So wala silang napiga kay PRRD last time sa Senate ay sa tuwadcom nila dahil hindi naman nagpagapi si PRRD. So back to you na naman sila kay BP Sara. So, pero alam nyo ba, habang ginagawa nila yan kay BP Sara, yung ginagawa nila, mas lalong sumisikat si BP Sara. Tumataas yung rating niya. Hindi nyo ba napansin yun? So, nakakaalam nyo ba, sa totoo lang, naaawa ako dito sa mga matatanda na sa tuwadcom kasi hindi na nila nagamit yung natitira nilang buhay sa kabutihan at napaka na sa huling panahon ng buhay mo is kinamumuhian ka ng sambayan ng Pilipino. So technically, nakakaawa talaga sila. Kasi isipin mo yon, ilang taon kang nagpakadalubhasa at nag-aral para ikaw ay maging isang congressman o like you know, nagpagod ka, ginawa mo ang lahat, tapos gagamitin mo lang sa hindi maganda yung pinagpaguran mo. Tapos, kinamumuhian ka ng mga tao dahil sa pinili mong desisyon na magpakasama at maging masamang tao. So, ngayon, isa sila sa kinamumuhian ng mga Pilipino ngayon all over the world. Kasi hindi lang naman pang Pilipinas yan, especially us here. Like, I am not in the Philippines, but I can see what they're doing, and it's disgusting, right? So, yeah. Nakakaawa sila in a way, dahil imbis na ginamit na lang nila yung natitira nilang buhay sa kabutihan. Kasi nga, di ba, ayan, matatanda na sila, especially yung kasing edad daw ng dinosaur na si Franz Castro, di ba? Tapos yung iba pa dyan, yung si Hontivirus, di ba? Matanda na rin yan. So, kumbaga, marami sila dun eh. Si Atras Abante, di ba matanda na rin yan? So, ginamit na lang nila yung kanilang natitirang buhay para maging magpakasama. Is kinda I feel sorry for them. It's pathetic and also I feel pity on them. Kasi, isipin mo yung gagamitin mo yung natitirang buhay mo para sa mga walang kapararakang bagay. Pero, syempre, napuno nga naman yung bulsa nila ng kasalapian. Kasi, di umano, sabi, meron daw bayad dyan eh. Bawat, hearing eh. So, kung gaano mo binira si BP Sara, mas malaki daw yata ang bigayan dun eh. Diba? So, dun na lang natapos ang kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya at hindi napaproud sa mga pinagagawa nila kasi hindi naman talaga ka-proud yung manira ka ng tao para lang sa kapakanan mo at para lang sa kapakinabangan ng bulsa mo kasi for sure yan, may reason yan, hindi ka naman basta-basta bibirada dyan for free, diba? Wala nang free sa mundo, tubig nga may bayad eh. Yan pa kagayang magpapakabalahura ka at sisirain mo yung sarili mo for nothing. No, it's not nothing. Meron yan, may kapalit yan, I'm pretty sure. Pero di umano nga, sabi nila may kabayaran daw yun. At sila lang naman nakakaalam sa sarili nila yan eh. Kasi naliniwala naman ako na ang karma is digital yan. Meron at merong mangyayari paniningil
sa bawat mga taong naninira ng kapwa at gagawin ang lahat para sa pansariling kapakinabangan. Merong nag-aantay na parusa dyan at karma. So, yun lang naman. Tapos, etong mga nasa tuwad ko, sige lang sila ng push. Ayan, si Dan Fernandez. Actually, I thought he's a good guy. You know, wala sa pagmumukha niyang maging kontrabida kasi maamo yung mukha niya. Kumbaga may itsura siya sa bagay tae nga may itsura, 'di ba? Pero I mean, may itsura siya na hindi mo aakalain na kayang bayaran ang kanyang prinsipyo. At yun nga, naging bobo na lang sila at tanga dyan sa huwad ko kasi kung ano-anong pinagagagawa nila para lang masabi na ma-justify yung mga pinagagagawa nila tama. You know what I mean? So yeah, nakakaawa sila. Actually, hindi ako naaawa sa mga Dutertes kasi ang dami naming nagmamahal sa kanila. Minamahal namin sila ng paulit-ulit dahil sa kabutihan ng puso nila at dahil sa ginagawa nilang kabutihan sa kapwa nila Pilipino at ginagawa nila yung mandato nila na magsilbi sa bayan. So, sila nakakaawa technically. Dahil sila ay punong-puno ng pagmamahal galing sa mga sangkapilipinuhan. Okay? So, ang nakakaawa talaga dyan, yung gumagawa ng masama sa kapwa. Kasi unang-una, kinamumuhian ka na nga sa lupa, tapos pag natigok ka, kakamuhian ka rin dahil papunta ka ng Jempierno. Pag pumunta ka ng Jempierno, syempre, mga kasama mo dun, mga kapwa mo din, Genemales. So, di ba nakakaawa yun? Lang mapasukan, sakit-sakit na Yun pa kayang mabato ka sa nag-aapoy na na nagniningas na apoy sa asupre. Alam mo yun? Kasi doon papunta yung masasamang tao sa impyerno. Ang totoo yun. I believe in that. Kaya nga 'di ba kailangan ka ng mabuti habang nabubuhay ka pa. Pero kung wala kang ginawang kabutihan, paano ka makakarating sa langit, 'di ba? Hindi ka makakarating sa langit pag ganun. So I feel bad for these people na sinira na lang nila yung kanilang buhay para sa sariling kapakinabangan, para sa salapi, at para ma-please ang isang butchog na krokodile na walang ginawa kundi mangurakot di umano sa taong bayan. Na siya lang ang may control sa budget. Nakala mo naman pera niya, pera ng taong bayan yan. Ang kapal ng pagmumukha niya, no? Actually, lahat sila, ang kakapal ng pagmumukha nila. Ewan ko kung paano pa sila humaharap sa salamin at sa mga pamilya nila at sa asawa nila. Kasi kung kinukonsinti sa pamilya nila, di sama-sama na silang mabubulid sa impyerno, di ba? So, sama-sama sila doon. So, yun lang, nakakaawa yung mga tao na yan. Anyways, I'm home already. I hope you guys are doing great. Thank you so very much for listening and have fun. And sana matapos na ang kalokohan ng masasamang tao sa lipunan at mapalitan na ng kabutihan at ng ikabubuti lang ng mga Pilipino. Anyways guys, please like, subscribe, share. Have fun. Thank you. God bless. Bye. This is RJYC Vlog. Ang inyo pong nag-iisang hindi pala nag-iisa kasi marami pala tayo. Ang isa sa DDS dito sa Vancouver, Canada. Okay, have fun guys. Bye!